Ito na mga chong, pag-usapan natin ang trade na nangyari sa NBA. Di na rin bago ang gustong pag-alis ni Damian Lillard sa Portland. Pero ang kinagulat ng lahat ay hindi sa Miami ito napunta, kundi sa Milwaukee Bucks ni Giannis. Nangyari nga ang 3-team trade na sangkot sina Lillard na napunta sa Bucks. Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nasir Little, Keon Johnson sa Phoenix Suns. Jrue Holiday, DeAndre Ayton, Toumani Camara, 2029 Milwaukee first round pick, 2028 and 2030 first round swap rights with Milwaukee. Pero ang pinag-usapan talaga ng lahat ay ang magiging tandem ni Lillard kay Giannis. Biruin nyo mga chong, si Lillard ay nag-average last season ng 32 points a game at si Giannis naman ay 31.1 points per game. Napakalakas niyan sa papel kung titignan ng maigi. Samahan mo pa ng Chris Middleton na nag-average ng 15.1 points, mababa sa usual average niya dahil naglaro lang ito ng 33 games dahil sa injury. Ang katanungan ng marami ay bakit pinakawalan si Jrue Holiday na isang elite perimeter defender ng Bucks ay nag-average naman ito ng 19.3 points per game. Samantalang si Damian Lillard naman ay isang liability sa depensa. Ito ang opinion ko dyan mga chong. Matatandaan na kinatay lang ang first seed na Milwaukee ng 8th seed na Miami nakaraang playoffs. Ito lang ang para sa akin mga chong ha. Ang modern NBA kasi ay more on offense na. At lalo pagdating sa playoffs, mahihirapan talaga ang Bucks lalo na't kung hindi makakapuntos na maayos si Giannis. Nakita naman natin yan kung paano pinahirapan ng depensa ng Heat ang galaw ni Giannis sa ilalim. At kung mapapansin din natin na halos si Bam Aquino lang talaga ang nagbabantay dito. Ang halos opensa kasi ng Bucks ay ipoposte lang si Giannis tas didiskarte na. Wala rin naman ibang option to kasi hindi naman threat sa midrange. Kahit 2 times MVP to, kailangan din niya ng tulong, di ba? Kaya dito na papasok si Damian Lillard. Kung di makakadiskarte si Giannis, andyan naman si Lillard na pupuno sa opensa. Kumbaga, mababawasan ang workload ni Giannis. At si Damian player na kaya sumalaksak sa loob na makaka-attract talaga ng depensa. At syempre, yung threat nito sa 3 points, nawala nito si Holiday. Tandaan natin, pangalawa siya sa best shooter ngayon, behind Steph Curry. At mukhang magiging mabisa nga ang pick and roll action ng dalawang to. At come playoff time, talagang magmamagnet talaga tong si Dame ng double team na magbe-benefit kay Giannis dahil di na to masyadong gagawa ng mga porsadong tira. Meron pang ang tweet si Dame na ganito dati na kung sino ang pipiliin niya maging kakampi na tutulong sa kanya sa playoffs. At kumilos na nga din ng Bucks dahil nagparamdam na nga din si Giannis na di siya tatagal sa team kung hindi siya mapapalibutan ng tamang player. Sa part naman ni Portland ay makukuha nila sa DeAndre Ayton na last season pa hindi na masaya sa role niya sa Suns. At siya nga din ang papalit sa posisyon ni Nurkic na mas may maiaambag siya sa presensya sa ilalim lalo na sa opensa. At yung leadership naman ni Jrue Holiday at depensa niya ang dadali niya sa Portland. At tingin ko yung magiging magandang mentor din siya ni Scoot Henderson. Or magiging trade asset din siya in the future. At meron din silang mga future picks na maaari din nila magamit. Mapunta naman tayo sa Suns, alam naman natin na mabigat ang team na to dahil andun si KD, Booker at Bradley Beal. Kaya din siguro nila binatawan si Ayton dahil gusto rin sumingit sa paghawak ng bola. Kaya saktong-sakto ang pagkuha nila kay Jusuf Nurkic. May kakayahan na makipagbanggaan dahil meron ding katawan. At siguro mas magiging fit to kaysa kay Ayton dahil alam naman niya siguro ang role niya. Downside nga lang is lagi itong injured. Si Nasir Little na isang defensive player di na kailangan umiscore dahil alam naman natin na loaded na ang Suns pagdating sa opensa. Grayson Allen na isa ding decent shooter. Di lang natin sure kay Keon Johnson kung anong maiambag niya dito. Good quality role player din tong mga to get along kina KD, Book at Bill. At dahil nga sa trade na to, ang Milwaukee Bucks na ang naging paborito na manalo ng title. Ano masasabi niyo mga chong sa trade na to? Comment lang kayo at pag-usapan natin. Hanggang sa susunod na video. Peace!